May ibinulong siya na nagpatindig ng balahibo ko. Ang biyenan ko, sabi niya, marumi raw ang dugo ko. Dinala ko siya pauwi at agad akong nag-text sa kapatid kong si Samuel. Oras na namin ngayon, oras na para gawin ang itinuro sa amin ni Lolo. Ang nalaman ko pagkatapos niyan ay tuluyan akong dinurog. Tinawag nila kaming marumi, pero bago ko sila tapusin, malalaman nila kung kaninong dugo talaga ang matapang. Bago ako magpatuloy, mag-iwan ka ng komento kung saan mo kami pinapanood. Ipakita natin sa mundo kung gaano kalayo ang mararating ng kwentong ito ng paglaban at pagpapatuloy sa buhay. Ngayon, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang nangyari. Nakita ko ang anak kong si Sofia sa gubat, sa labas lang ng reserba, halos wala ng buhay. Ang biyenan ko ang may gawa nito. Ibinulong niya na may dugo pa ang mukha niya. Sabi niya, marumi raw ang dugo ko. Papauwi ako galing sa bayan nang tawagan ako ni Enrique Reyes. Siya ay isang mangangaso. Mas kilala niya ang mga gubat na ito kaysa kaninuman. Ricardo, sabi niya, may tensyon sa boses. Kailangan mong pumunta sa daan papuntang Talon ngayon, ang anak mo. Hindi na ako nagtanong, nagmaneho na lang ako. Ang batis sa Talon ay kilometro mula sa bayan, kung saan nawawala na ang mga lumang kalsada sa gubat sa kapal ng kagubatan. Pagdating ko, nakatayo si Enrique sa tabi ng kanyang pick-up. Nakatutok ang flashlight niya sa gilid ng mga puno. Ang tingin niya sa akin ay nagsasabi na ng lahat. Nakayukod si Sofia sa isang puno. Nakahawak ang isang kamay niya sa kanyang tagiliran at ang isa naman ay nakahawak sa kanyang tiyan. Wasak ang mukha niya sa mga pasanglila. Putok ang labi niya. May namuong dugo sa buhok niya, tuyo at kulay kape laban sa kanyang anit. Lumuhod ako sa tabi niya. Kusa akong kumilos. Ang lumang pagsasanay ko bilang paramediko ay nagbalik matapos ang maraming taon. Sinuri ko ang kanyang paghinga, naghanap ng anumang aktibong pagdurugo. Papa, sabi niya, at halos madurog ang puso ko sa tunog noon. Narito ako, anak ko, narito ako. Hinawakan niya ang pulso ko. Nakakagulat ang higpit ng hawak niya para sa isang tila kalahating patay. Si Elena ang may gawa nito. Nalaman niya ang tungkol sa pera, ang pera ng pundasyon. Sinubukan niyang naputol ang boses ni Sofia. Sabi niya, marumi raw ang dugo ko na dinudungisan ko ang pamilya Santos. Si Elena Santos, ang biyenan ng anak ko, CEO ng Esperanza Foundation, miyembro ng board sa 3 ospital, kaibigan ng kalahati ng mga hukom sa probinsya. Ang tipo ng babae na kayang gawing mawala ang mga problema. At ngayon ay sinusubukan niyang gawing mawala ang anak ko, tumango si Sofia. Tinulungan ko siyang tumayo, inakay ko siya sa baywang. Doon ko malinaw na nakita. Ang hindi maikakailang kurba ng kanyang tiyan sa ilalim ng punit niyang jacket. Buntis ang anak ko. Gaano katagal? Mahina kong tanong. 10 linggo. 10 linggo. Binugbog ni Elena ang isang buntis, ang sarili niyang manugang. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Hindi ko iyon agad napansin hanggang sa makita kong nanginginig ang mga daliri ko sa liwanag ng headlights. Kinuyom ko ang mga kamao ko, pilit na pinapakalma ang sarili ko. Lumingon ako kay Enrique. May tinawagan ka pa ba? Tanong ko, mababa ang boses. Umiling siya. Ikaw lang. Isang maikling buntong hininga ang kumawala sa dibdib ko. Mabuti. Dahan-dahan kong iniurong ang pickup, maingat sa makitid na bahagi ng kalsada. Ang mga gulong ay kumaluskos sa graba habang ang malamig na hangin ng bundok ay pumapasok sa bukas na pinto. Lumapit ako sa kabilang side at tinulungan si Sofia na makaupo sa passenger seat. Maingat, pinakamahinahon na kaya ko. Halos hindi siya makagalaw. Maputla ang mukha niya at ang buhok niya ay nakadikit sa kanyang noo dahil sa pawis. Walang salita, inabot sa akin ni Enrique ang isang lumang kumot na lana. Makapal iyon at mabigat, ang uri na ginagamit ng mga magsasaka sa bundok kapag malamig ang gabi. Tinanggap ko ito at maingat na ibinalot kay Sofia. Nagkatinginan kami ni Enrique. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa mga bundok na ito, may mga bagay na naiintindihan ng mga tao nang hindi na kailangang ipaliwanag. Mga aksidente, mga desisyong kailangang gawin sa loob ng ilang segundo, mga lihim na hindi na kailangang ulitin. Muli akong sumakay sa driver's seat at sinimulang umatras sa kalsada.
Ngunit bago pa ako makapagmaniobra ng maayos, may nakita akong mga ilaw sa malayo. 2 puting ilaw na umaakyat sa makipot na kalsada. Mabilis. Masyadong mabilis para sa mga kurbang ito. At pagkatapos, ay narinig ko ang tunog. Isang matinis na huni na tumagos sa katahimikan ng gabi. Ang tunog na alam ng lahat, kahit saan ka man sa mundo. Isang sirena. Ang malamig na hangin ng bundok ay tila biglang naging mas mabigat. Isang ambulansya. Narito na sila. Napahigpit ang kapit ko sa manibela. Sa tabi ko ay gumalaw si Sofia. Mahina. Halos pabulong. Papa! Lumiko ako upang tingnan siya. Sa liwanag ng dashboard ay nakita ko ang kanyang mga mata. Hindi galit. Hindi sakit. Purong takot. Huwag mo akong hayaang dalhin nila. Ang kanyang boses ay halos pumutol sa aking puso. At sa sandaling iyon, habang ang sirena ay papalapit sa madilim na kalsada ng bundok, alam kong may isang desisyon na kailangan kong gawin. Isang desisyon na maaaring magbago sa buhay naming lahat. Si Elena ang kumokontrol sa board ng ospital. Kung dadalhin nila ako sa Central Hospital, tatapusin niya ang sinimulan niya. Pakiusap. Tiningnan ko ang mga ilaw ng ambulansya na kumukutitap ng pula at puti sa gitna ng mga puno. Naisip ko ang tama, ang legal, ang dalhin siya sa ospital, hayaang asikasuhin ng mga profesional. Tapos naisip ko ang 5 taon na nakalipas, ang kama sa ospital ni Sarah, nang maramdaman kong kinakain siya ng cancer ng buhay. Ang mga huling linggo na iyon, napuno ng takot. Isang bagay ang pinangako niya sa akin sa huling hininga niya. Protektahan mo ang anak natin, anuman ang mangyari. Anuman ang halaga. Tiningnan ko ang papalapit na ambulansya. Tapos tiningnan ko si Sofia, bugbog, buntis, at takot na takot. Nagpasya ako. Nagmaneho ako. Hindi ko binuksan ang mga headlight hanggang sa 8 kilometro na ang layo namin. Si Sofia ay nawawalan ng malay at nagkakamalay sa tabi ko. Ang mga likod na kalsada sa pagitan ng talon at ng lawa ay makitid, paikot-ikot sa masukal na kagubatan ng pino. Kabisado ko ang mga ito. Kailangan kong kabisaduhin. Nagmaneho ako sa ilalim ng liwanag ng buwan at alaala. Isang kamay sa manibela, ang isa naman ay sinisipat ang pulso ni Sofia. Tuwing ilang minuto ay gumagalaw siya. Sa paligid ng 3 kilometro, Papa, bulong niya. Dinala niya ako doon. Sabi niya kailangan naming pag-usapan ang pundasyon, ang sanggol. Huwag kang magsalita. Sabi ko sa kanya, magtipid ka ng lakas. Ngunit hindi siya mapigilan. Ang mga salita ay lumabas ng pira-piraso, putol-putol at raw. Ang mga dokumento, nakita ko sila. 600 milyong piso, ninanakawan na niya ang Esperanza Foundation sa loob ng maraming taon. Nang sabihin ko sa kanya, alam kong siya, naputol ang hininga ni Sofia. Sabi niya, isa raw akong pagkakamali. Na hindi dapat pinakasalan ni Felipe ang isang may dugong tulad ko. Ang dugo ko, ang dugo ni Josefina. Ang lola ko ay isang itim na babae, buong pagmamalaki at hindi natitinag. Hinarap niya ang mas malala kaysa kay Elena Santos. Direktang tiningnan niya ang diskriminasyon at hindi kumurap. Noong 10 taong gulang ako, may sinabi siya sa akin na hindi ko kailanman nakalimutan. Ang dugo natin ay hindi marumi, Ricardo. Ito ay dugo ng mga nakaligtas. Gusto kong sabihin iyon kay Sofia, ngunit naipit ang mga salita sa lalamunan ko. Halos nasa bahay na kami nang makita ko iyon. Isang mahinang pulang ilaw na kumikislap sa ilalim ng dashboard. Huminto ako. Nagsikap ako sa ilalim ng steering column. Nakita ng mga daliri ko ang isang maliit na magnetic device na nakatago sa likod ng mga wiring, isang GPS tracker. Sinusundan nila ako sa buong panahon. Marahil ay inilagay iyon ilang linggo na ang nakalipas. Marahil mas matagal pa. Dinurog ko iyon sa ilalim ng bota ko at inihagis ang mga piraso sa gubat. Pagdating namin sa kubo, halos buhatin ko si Sofia papasok. Madilim at malamig ang lugar. Dali-dali akong umalis kaninang umaga. Ngayon ay parang isang buong buhay na ang lumipas. Inihiga ko siya sa sofa at kinuha ko ang lumang first aid kit ko mula sa cabinet. 5 taon nang expired ang mga supply, ngunit kakasya na. Linisin ko muna ang sugat sa kanyang anit
Tapos sinuri ko ang mga pasa sa kanyang tadyang, hindi basag. Namaga ang kaliwang pulso niya. Nilagyan ko ito ng splint gamit ang gauze at 2 paint stirrer mula sa garahe. Ang sanggol, bulong ni Sofia. Ayos lang ba ang sanggol? Idiniin ko ang mga daliri ko sa kanyang tiyan, naghahanap ng paninigas o anumang senyales ng internal bleeding. Malambot ang kanyang tiyan, walang defensive tension, walang rebound pain. Nakita ko ang fetal monitor na binili ko noong buntis si Sarah kay Sofia, may alikabok sa isang drawer. Inilagay ko iyon ng mababa sa kanyang tiyan, sa loob ng isang nakakatakot na sandali. Wala. Tapos narinig ko, mabilis, malakas, 150 beats per minute. Ayos lang ang sanggol, sabi ko at nakita ko ang paggaan ng kanyang mukha. Pinikit ni Sofia ang kanyang mga mata. Sinabi ni Elena sa unang beses na sinaktan niya ako. Sa tingin mo ba ay madudungisan mo ang pamilyang ito ng iyong maruming dugo? Alam niya na buntis ako, Papa. Alam niya iyon. At dahil alam niya iyon, sinubukan niya kaming patayin pareho. 600 milyong piso. Iyon ang ugat ng lahat ng ito. Hindi inggit. Hindi galit, hindi aksidente. Kasakiman. Nalaman ng anak ko na si Elena ay lihim na nagnanakaw ng pondo mula sa sarili niyang charity. Pera na dapat ay para sa mga batang may sakit, para sa mga pamilyang umaasa sa tulong. Sa loob ng mga taon ay tahimik niyang inililipat ang mga donasyon sa mga Shell account, pinapadaan sa mga kumpanya na walang tunay na operasyon. At isang araw, nakakita ng ebidensya ang anak ko. Mga transfer record, mga falsified report, mga bank statement na hindi tugma sa mga public records. Hindi niya ito hinanap. Nadapa lang siya sa katotohanan. Ngunit para kay Elena, sapat na iyon upang maging banta ang anak ko. Kaya gumawa siya ng desisyon. Isang desisyong hindi ginagawa ng isang taong may konsensya. Sinubukan niyang burahin ang problema. Sinubukan niyang burahin si Sofia. At pati na rin ang hindi pa isinisilang na bata sa kanyang sinapupunan. Ang isip ko ay muling bumalik sa sandali sa bundok, ang preno na sumuko, ang kalsadang basa, ang bangin na ilang metro lamang ang layo. Hindi iyon aksidente, plano iyon. Huminga ako ng mabagal at inilabas ang aking telepono. May isang tao lamang na maaari kong tawagan para sa ganitong bagay. Isang taong matagal ko nang hindi kinakausap. Nag-type ako ng maikling mensahe. Hindi ko na kailangang magpaliwanag. Alam niyang maiintindihan niya. Ang pangako ni Sarah. Ngayon, pinindot ko ang send. 3 taon na kaming hindi nag-uusap ni Samuel. Simula pa noong libing ni Sarah. Nag-away kami noon sa labas ng ospital. Isang mainit at masakit na pagtatalo kung sapat ba ang atensyong medikal na natanggap niya, kung may dapat pa kaming ginawa. Kung may kasalanan ba ang isa't isa. Pagkatapos noon, tumahimik na lang ang lahat. Mga kapatid kaming naging estranghero. Ngunit may isang bagay tungkol kay Samuel na alam ko pa rin kahit lumipas ang mga taon. Kapag may tunay na pangangailangan, kapag may isang buhay na nakataya, darating siya. Palagi siyang dumarating. Hindi pa lumilipas ang 1 minuto nang mag-vibrate ang telepono ko. Tiningnan ko ang screen. Isang simpleng sagot lamang. Papunta na ako, 4 na oras. Isinara ko ang aking mga mata sandali. 4 na oras. Kung may makakaalam kung paano haharapin ang ganitong uri ng laban, legal man o hindi, si Samuel iyon. Pagkatapos ay lumingon ako kay Sofia. Nakahiga siya sa passenger seat, balot sa kumot na lana. Natulog na siya. Ang kanyang paghinga ay mabagal at tuloy-tuloy. Ang pagod at takot ng gabi ay tila pansamantalang nilamon ng katahimikan. Sa loob ng ilang sandali ay pinanood ko lamang siya. Ang batang babaeng halos mawalan ng buhay. Ang batang babaeng ngayon ay nagdadala ng isa pang buhay sa loob niya. Mahinahon kong inilagay ang kamay ko sa manibela at tumingin sa madilim na kalsada sa harap. 4 na oras. At pagkatapos nito, magsisimula ang totoong laban. Tiningnan ko ang basag na GPS tracker, ang dugo sa mga tuwalya sa kusina, ang balat sa kanyang pulso. Mayroon kaming 4 na oras bago dumating si Samuel. 4 na oras bago kami tuluyang mawala.
Dumating si Samuel bandang 4:00 ng umaga, sumulyap kay Sofia at kumuyom ang kanyang panga. Hindi siya bumati. Hindi niya tinanong kung kumusta ako. Tumayo lang siya sa pinto na may duffel bag sa isang balikat at tinitigan ang bugbog na mukha ng anak ko. Sino ang gumawa nito? Flat ang boses niya, kontrolado. Ang parehong boses na ginagamit niya sa giyera bago lumala ang sitwasyon. Si Elena Santos. Lumamig ang mga mata ni Samuel. Ang babae sa Charity, ang nanay ni Felipe. Oo. Inilapag niya ang kanyang bag sa sahig. Kaya kailangan nating kumilos ngayon. May pera siya, mga koneksyon, at isang katawan na itatago. Hindi siya titigil hanggang sa mamatay si Sofia. Iyon din ang iniisip ko. Hindi kailangang ipagsapalaran ni Elena na magsalita si Sofia. Hindi tungkol sa 600 milyong piso. Hindi tungkol sa pambubugbog, hindi tungkol sa sinabi niya. Ang kubo ni Lolo Ramon, sabi ko, sa tuktok ng kabundukan, walang kalsada, walang signal ng cellphone, walang tao doon sa loob ng 3 taon. Tumango si Samuel. Mabuti, ihahanda ko ang pick-up, iimpake mo ang mga supply. Mabilis kaming kumilos, ikinarga ni Samuel ang kanyang bag sa likuran. Alam ko kung ano ang nasa loob ng hindi na nagtanong. Rifles, bala, ang uri ng mga bagay na hindi mo iniiwan kapag nakapagsilbi ka ng 20 taon sa militar. Kinuha ko ang mga medical supplies, dilatang pagkain, water purification tablets, ang telepono ni Sofia na nakabalot sa plastic bag, ebidensya. Kakailanganin namin iyon sa huli. Nagising si Sofia habang inilalabas namin siya sa pick-up. Saan tayo pupunta? Sa isang ligtas na lugar, sabi ko sa kanya. Inabot ng 2 oras ang biyahe. Lumabas kami sa bayan, sa Road 73. Tapos lumiko kami sa isang logging road na hindi pa naayos sa loob ng isang dekada. 30 kilometro at maging iyon ay nawala. Nagpalit si Samuel sa 4-wheel drive at nag-umpisa kaming gumapang sa kagubatan sa isang trail na halos hindi daanan. Sumisikat na ang araw nang tuluyan kaming huminto. Ang kubo ay nasa isang clearing na napapalibutan ng mga puting pino na tinatanaw ang isang maliit na lawa. Itinayo iyon ni Lolo Ramon noong dekada 70 nang bumalik siya mula sa Vietnam at hindi na niya kaya ang ingay ng mga syudad. Walang kuryente, walang tubo, mga troso lang, isang batong fireplace at katahimikan. Perpekto iyon, dinala ni Samuel si Sofia sa loob habang inilalabas ko ang mga supply. Amoy usok ng kahoy at luma ang kubo. Sinuri ko ang mga solidong dingding. Sinuri ko ang bubong, walang butas. Sinuri ko ang taguan sa ilalim ng sahig. Nandun pa rin. Ang emergency kit ni Lolo. Posporo, lubid, isang kutsilyo ng pangangaso. Nag-vibrate ang telepono ko isang beses. Ang huling paghinga ng signal bago kami tuluyang nilamon ng mga bundok. Isang Amber Alert, Sofia Santos, 32, 57. Ang taas, kulay brown ang buhok, huling nakita sa bayan. Posibleng sugatan, posibleng nalilito. Desperado raw ang pamilya na makabalik siya ng ligtas. May larawan. Si Elena Santos sa isang press conference, pinupunasan ang kanyang mga mata ng panyo. Si Carlos Santos sa tabi niya, mukhang seryoso. Si Felipe sa likuran, nagpapanggap na nag-aalalang asawa. Sabi nila, desperado raw ang pamilya na makabalik siya ng ligtas. Ipinakita ko kay Samuel. Binasa niya iyon at nagmura. Binabago niya ang kwento, sabi niya. Ginagawa niya ang kanyang sarili na biktima. Ginagawa kang kidnapper. Tiningnan ko si Sofia na natutulog sa lumang katre sa tabi ng fireplace. Bugbog, basag, buntis, buhay. Sinusubukan ni Elena na sabihin sa mundo na siya ang inapi, na kami ang mga kriminal, na si Sofia ay nalilito, hindi stable, at nasa panganib mula sa sarili niyang ama. 3 tao lang ang nakakaalam ng totoo, at kaming lahat ay nagtatago sa isang kubo na walang paraan para humingi ng tulong. Sa unang gabing yon, humarap sa akin si Sofia. Papa, kailangan kong ikwento sa iyo ang lahat ng totoo. Nakaupo kami sa tabi ng fireplace. Nasa labas si Samuel sinisipat ang paligid. Mainit ang kubo, ngunit nanginginig si Sofia. 8 taon, sabi niya, mula sa gabi ng kasal.
Hindi ko maintindihan sa simula. Tapos inangat niya ang manggas niya. May mga peklat sa kanyang braso, pinong parallel lines, puting kupas laban sa kanyang balat. Masyadong tumpak para maging aksidente. Tinawag yon ni Elena na disiplina. Binigyan ni Sofia ang kanyang boses ng flat na tono. Mayroon siyang 18-inch na kahoy na ruler. Sinusukat niya ang aking kaparusahan. 10 palo sa pagsagot, 15 palo sa pagiging huli sa hapunan, 20 palo sa maling pagtingin kay Felipe. Kinuyom ko ang mga kamay ko. Pinapahawak niya si Felipe sa akin, patuloy ni Sofia. Sa simula ay nagpapanggap siyang ayaw niya, pero pagkatapos ng ilang sandali ay hindi na siya nagpanggap. Hinahawakan niya ang aking pulso, idiniin ako sa sahig, at si Elena, naputol ang kanyang boses. Hinihampas niya ang likod ng aking hita, ang aking likod, mga lugar na walang makakakita. May naramdaman akong maitim na lumalaki sa aking dibdib. Isang bagay na hindi ko naramdaman simula nang mamatay si Sarah. Mayroon pang iba, bulong ni Sofia. Tinitimbang niya ako tuwing umaga. Sabi niya, masyado raw akong mataba na iniaahon ko ang pamilya. Ginawa niya akong kumain ng 100 calories sa isang araw, tapos 1,000, tapos 800. Bumaba ako mula 60 kilos patungong 48. Bumalik si Samuel sa loob. Narinig niya ang huling bahagi. Naghigpit ang kanyang panga. Tumatawag siya ng 2:00 ng umaga, sabi ni Sofia. 3:00, sasabihin niya na kailangan linisin ang banyo ng bisita, na kailangan pakintabin ang mga pilak. Lumipas ang 20-30 oras nang hindi natutulog. At kung magrereklamo ako, huminto si Felipe. Felipe, ano? Tanong ko. Tiningnan ni Sofia ang apoy. Pinapatay niya ang heater. Sa Enero, inaalis niya ang mga kumot ko at ikinukulong ang mga ito sa basement. Sabi ni Elena na kailangan kong matuto ng pasasalamat na ang mga babaeng may dugong tulad ko ay dapat maging mapagpasalamat sa isang bubong sa kanilang ulo, ang dugo ko. Ang dugo ni Josefina. Ang dugo ko. Gusto kong bumalik sa bayan at hawakan ang leeg ni Elena Santos, ngunit hindi pa tapos si Sofia. 2 taon na ang nakalipas, sabi niya. Nabuntis ako sa unang pagkakataon. 12 linggo na. Masaya, takot na takot. Hindi ko sinabi agad kay Elena, pero nalaman niya. Galit na galit siya. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia. Ngayon ay nakaupo si Samuel sa harap namin, nakikinig. Nagsimulang magdala sa akin si Felipe ng maligamgam na gatas tuwing gabi. Sabi niya, maganda raw iyon para sa sanggol. Espesyal na bitamina, organic honey. Mapait ang lasa, pero sabi niya, normal lang daw yon na lahat ng prenatal supplements ay ganoon ang lasa. Alam ko na kung saan patungo ito. Kumalat ang lamig sa aking dibdib. Ininom ko iyon sa loob ng 3 linggo, sabi ni Sofia. Tuwing gabi. Tapos, isang umaga ay nagising ako na may matinding pulikat. May dugo. Napakaraming dugo. Pagdating ni Felipe sa akin sa ospital, wala na ang sanggol. Umagos ang luha sa kanyang mukha. Ngayon ay dumating si Elena sa ospital, tumayo sa paanan ng aking kama at sinabi, ang iyong dugong itim ang nagpapahina sa iyo. Hindi ka sapat na malakas para magdala ng anak ng Santos. At naniwala ako sa kanya, Papa. Sa loob ng 2 taon ay naniwala ako. Akala ko kasalanan ko. Lumapit si Samuel. Ano ang nagpabago? Kinuha ni Sofia ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa, isang resibo ng botika na may petsa 2 taon na ang nakalipas. Mifepriston, misoprostol, ang pangalan ni Felipe sa reseta. Mga gamot pampalaglag, nakita ko ito noong nakaraang buwan, sabi ni Sofia. Nakatago sa desk ni Felipe, hindi ko maintindihan sa simula. Tapos sinuri ko ang mga petsa. 3 linggo ng reseta. Lahat ay binili 1 linggo bago ako makunan. Tumigas ang mukha ni Samuel. Nilason ka niya. Plinano iyon ni Elena, sabi ni Sofia. Si Felipe ang nagpatupad. Pinatay nila ang aking sanggol dahil ayaw nila ng halo-halong dugo sa family tree. At nang muli akong mabuntis, sa pagkakataong ito ay nagpasya silang tapusin ang trabaho. Ito ang dahilan kung bakit dinala ako ni Elena sa gubat. Hindi lang para sa 600 milyong piso dahil nagdadala ako ng isa pang maruming anak. Kumalampag ang apoy.
Walang nagsalita sa loob ng mahabang sandali. Sa huli binali ni Samuel ang katahimikan. Ito ay hindi pambubugbog. Ito ay hindi embezzlement. Ito ay premeditated murder. Maraming kaso. Tiningnan ko si Sofia, may peklat, gutom, bugbog, pinaghihirapan. Nakaligtas siya ng 8 taon sa bahay na iyon, 8 taon ng sistematikong pagpapahirap, at narito pa rin siya, lumalaban pa rin. Kaya makakuha tayo ng ebidensya, sabi ko, at susunugin natin sila hanggang sa pundasyon. Dumating si Dr. Martin Cortez kinabukasan, lumakad ng 3 kilometro sa gubat para makarating sa amin. Hindi siya nagtanong ni Isa, kasing edad ni Samuel si Martin, marahil 60, dating doktor ng army. Nagsilbi sila nang magkasama sa Afghanistan. Ibinaba niya ang kanyang backpack, tiningnan si Sofia at nagsimulang kumilos. Sinuri muna niya ang kanyang pulso. Basag, sabi niya. Malinis na putol, maganda ang ginawa mo sa splint. Binalutan niya itong muli ng maayos, tapos lumipat siya sa kanyang tadyang. Marahan niyang diniinan ang kanyang tagiliran. Napaungol si Sofia. Pasa, hindi basag. Swerte siya. Swerte. Hindi ko nararamdaman na swerte ako. Sinuri ni Martin ang kanyang mga pupil gamit ang flashlight. Bahagyang concussion, walang senyales ng pagdurugo sa utak, pero bantayan ang pagsusuka, pagkalito o seizures. Tapos kinuha niya ang isang fetal monitor. Nakinig siya, tumango. Malakas ang tibok ng puso ng sanggol. 152. Perpektong range para sa 10 linggo. Lumipas ang sumunod na oras sa pagdokumento ng lahat. Kinuhanan niya ng litrato ang mga pasa sa mukha, braso at hita ni Sofia. Ang mga peklat sa kanyang braso, ang bakas ng kapayatan sa kanyang pisngi mula sa buwan ng gutom. Bawat pag-click ng kamera ay parang bumubuo ng kaso. Ito ay sistematikong pang-aabuso, mahina sabi ni Martin. Mga taon na. Ang gumawa nito ay alam na alam ang ginagawa niya. Si Elena Santos, sabi ni Samuel. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Martin. Inilagay lang niya ang kanyang kamera, iniwan si Sofia ng 3 bote ng prenatal vitamins at pregnancy-safe pain relievers at naglakad pabalik sa gubat. Walang tanong, walang paghatol, tulong lang. Doon nagsimulang kumilos ang mga tao ni Samuel. Hindi ako nagtanong kung sino sila, ayoko nang malaman. Ngunit tumawag si Samuel at sa ikalawang araw ay mayroon nang nasa loob ng mga server ng Santos Foundation. Araw 3, nagsimulang dumating ang ebidensya sa encrypted laptop ni Samuel. Financial records, 600 milyong piso na nilihis mula sa Esperanza Foundation sa loob ng 5 taon. Peking invoices, ghost contractors, lahat ay dumadaloy sa offshore accounts sa Cayman Islands. Pangalan ni Elena sa bawat transaksyon, tapos ang personal accounts. 240 milyong piso sa private offshore account ni Elena, karagdagang 40 milyong piso sa isang joint account na may pangalang Pablo Nunez. Mga resibo ng hotel, restaurant bills, pagbili ng alahas. Si Elena Santos ay nagnanakaw ng milyon-milyong piso at may kalaguyo. Sumandal si Samuel, binabasa ang mga file. Sapat na ito para sirain siya. Fraud. Tax evasion. Harap niya ang 20 taon sa federal na bilangguan. Hindi sapat, sabi ko. Tiningnan ako ni Samuel. Anong ibig mong sabihin? Kailangan natin ng tao sa loob, isang may kapangyarihan, isang makakatiyak na hindi makakatakas si Elena dito. Si Carlos Santos. Sumimangot si Samuel. Ang kanyang asawa, poprotektahan niya siya. Siguro, sabi ko ngumingiti, o marahil ay poprotektahan niya ang kanyang kumpanya, ang kanyang reputasyon, ang kanyang pamana. Ang isang lalaking tulad ni Carlos ay hindi nakarating sa tuktok sa pamamagitan ng pagiging tapat. Nakarating siya doon sa pamamagitan ng pagiging matalino. Gumalaw si Sofia sa katre. Walang awa ang aking biyenan, ngunit pinahahalagahan niya ang karangalan. Kung ipakita mo sa kanya ang ebidensya na ninanakawan ni Elena ang kanyang pundasyon at niloloko siya, pipiliin niya ang negosyo kaysa sa kanya. Sigurado ka? Tanong ni Samuel. Tiningnan siya ni Sofia sa mata. Itinayo ni Carlos Santos ang imperyong iyon. Si Elena ay mukha lang ng charity. Kung siya ay pabigat, puputulin niya iyon. Araw 4, binuo namin ang email, subject line, tungkol kay Elena Santos. Nakalakip ang mga financial records.
offshore accounts, affair. Mga larawan ng ebidensya ng mga sugat ni Sofia. Ang resibo ng botika na nagpapakita ng mga reseta ni Felipe para sa gamot pampalaglag. Isang pangungusap sa katawan ng email. Century Restaurant, ang bayan. 6:00 ngayong gabi. Mag-isa ka lang na dumating. Ipinadala namin iyon mula sa isang encrypted account tanghali. Sumagot si Carlos makalipas ang 2 oras. Narito ako, CB. Naghanda kami na parang para sa isang operasyon ng militar. Nagkarga si Samuel ng 2 rifle, extra magazines. Kinuha ko ang kutsilyo ng pangangaso ni Lolo. Naghanda kami ng backup team. 2 sa mga kontak ni Samuel ang ipinosisyon sa labas ng restaurant na may mga radyo at malinaw na linya ng paningin. Kung magkamali ang pagpupulong na ito, mawawala sa amin ni Sofia ang aming 2. Ngunit kung magiging maayos, nasa panig namin ang pinakamakapangyarihang tao sa estado. Nakaupo si Carlos Santos mag-isa sa isang sulok na mesa, isang baso ng whiskey na hindi nagagalaw sa harap niya, pilak na buhok, mamahaling suit, isang taong nagtayo ng imperyo mula sa wala. 6:00 na ng gabi, half-empty ang dining room, sapat na tahimik para sa mga sekreto. Umupo si Samuel sa kaliwa ko, ang kanyang kamay ay nakalagay malapit sa kanyang jacket. Alam ko kung ano ang nasa ilalim. Hindi tumayo si Carlos nang lumapit kami. Tinuro lang niya ang mga silya sa harap niya. 5 minuto, sabi niya. Kumbinsihin mo ako na hindi ito pangingikil. Idinulas ko ang telepono ko sa mesa. Ipinapakita ng screen ang larawan ni Sofia. Ang kanyang namamaga na mukha, ang kanyang mga labi ay putok, dugo sa kanyang buhok. Tinitigan iyon ni Carlos. May kumislap sa kanyang mukha. Naghigpit ang kanyang panga. Ang manugang mo, sabi ko. 3 araw na ang nakalipas. Sino? Ang asawa mo. Inilagay ni Samuel ang tablet sa mesa. Binuksan niya ang unang file. Mga financial records ng Esperanza Foundation. 600 milyong piso ang nawawala. Peking invoices, offshore transfers. Pirma ni Elena sa bawat dokumento. Tahimik na binasa ni Carlos. Gumagalaw ang kanyang panga. Kumuyom ang kanyang mga daliri. Lumipat si Samuel sa susunod na file. Ang Cayman Islands account ni Elena. 240 milyong piso. History ng transaksyon na bumalik sa 5 taon. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Carlos. Idinulas muli ni Samuel. Mga larawan, si Elena at isang lalaki na hindi ko nakilala. Hotel lobby, restaurant. Ang kanyang kamay sa likod niya. Siya ay tumatawa. Pablo Nunez, sabi ni Samuel, ang kanyang CFO. Joint account, 40 milyong piso. Napapikit si Carlos. Nang idilat niya ang mga ito, mayroong nasira sa likod ng kanyang kontrol. Humaba ang katahimikan, lumapit ang isang waiter. Winasiwas siya ni Carlos nang hindi tumitingin. Bakit ko kayo paniniwalaan? Tanong sa huli ni Carlos. Lumapit ako. Dahil tinawag ng asawa mo na marumi ang dugo ng anak ko. Dahil pinahirapan niya si Sofia sa loob ng 8 taon, mga pambubugbog, gutom, kakulangan sa tulog. At nang mabuntis si Sofia 2 taon na ang nakalipas, pinapainom siya ni Elena kay Felipe ng gamot pampalaglag. Pinatay nila ang sarili mong apo dahil ayaw nila ng halo-halong dugo sa kanilang pamilya. Idinulas ko ang resibo ng botika sa mesa. Ang pangalan ni Felipe, Mifepriston, Misoprostol, 3 linggo ng reseta. Kinuha iyon ni Carlos, binasa. Ibinaba na parang nasusunog ang kanyang mga daliri. 30 segundo ng katahimikan. Ano ang gusto ninyo? Flat na ngayon ang kanyang boses, walang laman. Kaligtasan, sabi ko. Para kay Sofia, para sa kanyang sanggol. Kailangan nang mawala ng tuluyan si Elena, dagdag ni Samuel. O kaya ay isa sa publiko namin ito. Bawat donor, bawat news channel, bawat federal na ahensya. Guguho ang Esperanza Foundation. Maapektuhan ang iyong kumpanya. Ang iyong pangalan ay kakaladkarin sa bawat headline sa bansa. Tiningnan ako ni Carlos. O ikaw na ang bahala sa loob, sabi ko. Si Elena ay tahimik na ipadadala sa ibang bansa. Ikaw na ang bahala kung paano mo gusto. Diborsyo, dahil sa kalusugan. Maglalaho siya at ikaw ang mananatili bilang ang taong naglinis ng bahay, na nagprotekta sa pundasyon, na gumawa ng tama. Kinuha ni Carlos ang kanyang whiskey,
Uminom ng mahabang higop, ibinaba ang baso. 48 oras, sabi niya. Kailangan kong i-verify ang ilan sa mga ito. Mayroon kang 24, sabi ni Samuel. Sumama ang tingin ni Carlos, tapos tumango. 24. Tumayo siya, isinara ang kanyang jacket. Kung totoo ang ipinakita ninyo sa akin, magkakaroon ng mga bunga para sa lahat ng sangkot. Mabuti, sabi ko. Umalis si Carlos nang hindi kami kinakamayan. Naghintay kami ng 30 minuto at pagkatapos ay umalis ng magkahiwalay. Kinumpirma ng backup team ni Samuel na walang sumusunod sa amin. Nagmaneho kami sa mga likod na kalsada pabalik sa kubo, sinisipat ang mga salamin sa buong daan. Nagring ang telepono ko ng alas 11 kinagabihan, hindi kilalang numero. Tama ka, boses ni Carlos, pagod, talo. Na-verify ko ang lahat, ang mga account, ang affair, ang mga record ng Botica. Pero mayroon pa akong nakita sa mga file ni Elena. Mga financial records na direktang nakaugnay kay Felipe. Anong uri ng records? Mga transfer ng ari-arian, malalaking bayad na may petsa pagkatapos lang ng unang miscarriage ni Sofia. Kailangan kong makita mo ito ng personal. Kumulo ang tiyan ko. Magkano? 115 milyong piso na binayaran kay Felipe isang linggo pagkatapos mamatay ng kanyang apo. Natahimik ang linya maliban sa aking paghinga. Bukas, sabi ni Carlos, alas 10 ng umaga, sa opisina ko, ihahanda ko ang lahat. Ibinaba niya. Umupo ako sa madilim na kubo na may telepono sa kamay. Hindi lang tinulungan ni Felipe si Elena na lasunin si Sofia, binayaran siya para rito. Binayaran siya para patayin ang sarili niyang anak. Bakante ang opisina ni Carlos, maliban sa amin. Idinulas niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng desk, putla ang kanyang mukha. Hindi ako natulog kagabi, sabi niya, pagkatapos kong makita ang mga ito. Binuksan ko ang folder. Ang unang dokumento ay isang diid ng real estate, ari-arian sa tabi ng ilog. Prime location. May-ari, Felipe Santos. Presyo ng bili, 115 milyong piso. Petsa, isang linggo pagkatapos ng miscarriage ni Sofia. Patuloy na basahin, sabi ni Carlos, nang walang laman ng boses. Susunod na pahina, ang personal na ledger ni Elena, sulat kamay. Ang kanyang eleganteng sulat kamay, bayad para sa mga serbisyong ibinigay. Unang problema, tinanggal. Nanlamig ang mga kamay ko, mga resibo ng Botica, mifepristone, misoprostol. Binili 3 linggo bago ang miscarriage. Pirma ni Felipe sa bawat resibo ng pagkuha. Bank statements, ang account ni Carlos, bank transfer kay Felipe, 115 milyong piso. Memo line, Rivera del Rio Real Estate Investment. Sumandal si Samuel sa aking balikat, nagbabasa, nagmura ng mahina. Ang anak mo, sabi ko ng dahan-dahan, pinatay ang sarili niyang anak para sa 115 milyong piso. Tiningnan ako ni Carlos. Patay ang kanyang mga mata. Ang anak ko ay isang mamamatay tao at ako ang nagbigay ng pera. Sinabi sa akin ni Elena na ito ay isang investment sa real estate. Panimulang kapital. Pinirmahan ko ang tseke ng walang tanong. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana na tinatanaw ang bayan. Pinunduhan ko ang pagpatay sa sarili kong apo. Nakasakal ang katahimikan. Mayroon akong nakababatang kapatid, mahina sabi ni Carlos. Tomas, 1985. Nagpakasal siya sa isang itim na babae. Maganda, mabait, matalino. Inalis namin siya sa aming mana. Ang aking ama, ang aking ina, ako. Sinabi namin sa kanya na dinungisan niya ang aming lahi. Na ang kanyang mga anak ay magiging halo-halo ang dugo at walang kwenta. Naputol ang boses ni Carlos. Namatay si Tomas pagkatapos ng 3 taon. Aksidente sa kotse. Hindi ako kailanman tumawag. Hindi ako kailanman humingi ng tawad. Masyado akong mayabang, masyado akong duwag. Humaharap siya sa amin. Pinagsisihan ko iyon araw-araw sa loob ng 40 taon. Bakit mo ito sinasabi sa amin? Tanong ni Samuel. Dahil ang apo mo ang aking pangalawang pagkakataon, sabi ni Carlos, nakatingin sa akin. Para hindi na ako maging duwag na iyon muli, para piliin ang tama kaysa sa madali. Ano ang gagawin mo? Tanong ko. Ako ang bahala kay Elena, sabi ni Carlos, at kay Felipe. Ingatan ninyo si Sofia.
Nagmaneho kami pabalik sa kubo ng mabilis. Ipinilit ang pick-up ng higit sa nararapat sa mga kalsadang iyon sa bundok. Gising si Sofia nang dumating kami, nakaupo sa tabi ng apoy. Ibinigay ko sa kanya ang folder, tahimik niyang binasa. Namutla ang kanyang mukha. Tapos dumating ang mga luha. Ginagawa niya ako ng gatas tuwing gabi, bulong niya. Sabi niya para sa aming sanggol, espesyal na bitamina. Sabi niya mahal niya ako at sa buong panahon ay pinapatay niya ang aming anak para sa pera. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan. Pinoprotektahan ito. Ang sanggol na ito ay buhay lang dahil nalaman ko sa tamang panahon, dahil tumakbo ako. Nagring ang telepono ko, isang bar ng signal. Tumatawag si Carlos bago kami mawalan ng koneksyon. Tapos na, sabi niya. Si Elena, nasa flight papuntang Argentina ngayong gabi. Walang extradition treaty. Hindi na siya babalik. Paano si Felipe? Divorce papers ay naisumiti na kaninang umaga. Makukuha ni Sofia ang full custody, full protection. I-freeze ko na ang lahat ng asset ni Elena maliban sa 2.5 milyong piso. Ang lahat ng iba ay babalik sa pundasyon. Huminto si Carlos. Si Felipe ay tinanggal sa mana, ganap, ang ari-arian sa ilog, ang dugo ng pera. Ililipat ko iyon sa isang trust para sa iyong apo. Rosa, sabi ni Sofia, gusto niyang tawagin siya sa pangalan ni Josefina. May nasira sa kanyang boses. Hindi ako isang mabuting tao, Ricardo. Gumawa ako ng mga kakilakilabot na desisyon, ngunit marahil ay maaari akong maging isang mabuting lolo kung papayagan ako ni Sofia. Tiningnan ko si Sofia. Nakikinig siya na may isang kamay sa kanyang tiyan. Dahan-dahan siyang tumango. Tingnan natin, sabi ko. Ibinaba ni Carlos ang telepono. Wala na si Elena. Si Elena ay nagkahiwalay-hiwalay. Si Felipe ay nawalan ng lahat. Ang pera ng dugo ay magiging kinabukasan ni Rosa. Naging katarungan. Ngunit ang tunay na tagumpay ay darating kapag ipinanganak ang aking apo. Buhay, ligtas at malaya. Lumipas ang 4 na buwan bago ako huminto sa pagsisiyasat ng bakas ng mga gulong tuwing gabi. Oktubre hanggang Pebrero, taglamig sa mga bundok, 1 metro ng niebe sa paligid ng bagong bahay na binili ni Carlos para kay Sofia sa Lawa. White clapboard, malalaking bintana, ligtas, maganda, bahay. Kumagaling si Sofia, nawala ang mga pasa. Tinanggal ang kanyang pulso sa cast noong Disyembre. Hindi na madalas dumating ang mga bangungot. Nagsimula siyang mag-therapy sa isang babae na dalubhasa sa mga nakaligtas sa domestic abuse. 2 beses sa 1 linggo, dahan-dahang nagsimula siyang makatulog sa buong gabi at patuloy na lumalaki ang sanggol. 26 linggo na noong Pebrero. Malusog, aktibo, isang babae. Gusto kong tawagin siyang Rosa, sabi ni Sofia isang hapon. Para kay Lola Josefina Rosa. Nangati ang aking mga mata, ipinagmamalaki niya sana. Bumili si Samuel ng bahay 3 kilometro sa kalsada. Sabi niya, magre-retiro na siya pero alam ko ang totoo. Nagbabantay lang siya. Nagpatuloy ang Pebrero sa Marso. Nagpatuloy ang Marso sa Abril. Nagpatuloy ang Abril sa Mayo. Isang maliwanag na umaga sa kalagitnaan ng Mayo, bumaba si Sofia sa hagdanan, nakahawak sa railings. Papa, sabi niya, oras na. Dumating si Dr. Martin sa loob ng 1 oras. Si Samuel, 15 minuto pagkatapos. Nagplano kami ng panganganak sa bahay. Mas ligtas, walang ospital, walang record, walang panganib. Inabot ng 6 na oras ang panganganak. Hinawakan ko ang kamay ni Sofia sa bawat pagkontra. Pinaalalahanan ko siya na huminga. Sinabi ko sa kanya na malakas siya. Alas 7:43 kinagabihan, isinilang si Rosa Josefina. Isang babae, sabi ni Dr. Martin. Malusog, malakas. Malakas na umiyak si Rosa. Galit, buhay. Inilagay ni Dr. Martin sa dibdib ni Sofia. Hello, Rosa, bulong ni Sofia. Umaagos ang luha. Ligtas ka na ba ngayon? Kinuha ko ang aking apo 10 minuto pagkatapos. 3.2 kilo. Maitim na buhok, kulay kayumanggi ang mga mata, maganda. May mata siya ni Josefina, sabi ko, at naputol ang aking boses.
Hindi ako umiyak simula nang mamatay si Sarah. Hindi sa libing, hindi sa panahon ng pagliligtas, hindi sa anuman. Ngunit hawak si Rosa, hindi ko mapigilan. Pumasok si Samuel, ang matigas na sundalong ito na nakakita ng 3 digmaan, at umiyak din. Dumating si Carlos kinabukasan, nag-aalangan, may dalang bulaklak at stuffed bear. Tiningnan siya ni Sofia. Halika, kilalanin mo ang iyong apo. Hawak ni Carlos si Rosa nang nanginginig ang mga kamay. Tiningnan niya ang maliit na mukha nito. Maganda siya, bulong niya. Ang lahat ng nakikita ko ay pag-asa. Kinagabihan, tumayo ako sa bintana, hawak si Rosa habang natutulog si Sofia. Tahimik ang lawa, lumabas na ang mga bituin. Sabi nila, marumi ang dugo mo, bulong ko kay Rosa. Ngunit ang dugong iyon ay nakaligtas sa lahat ng sinubukan nilang gawin dito. Ang dugong iyon ay nanalo at dumadaloy sa iyo ngayon. Humikab si Rosa, ang kanyang maliit na kamao ay nakakapit sa aking daliri. Ligtas siya, minamahal siya, malaya siya. 3 buwan pagkatapos isilang si Rosa, dinala ko siya sa puntod ni Sarah sa unang pagkakataon. Agosto, Lakeview Cemetery, ang uri ng araw na palaging mahal ni Sarah. Asul na langit, mainit na araw, mga ligaw na bulaklak na tumutubo sa tabi ng bakod. Ibinuhat ko si Rosa sa damuhan. Ang kanyang 3 buwan na bigat ay matatag sa aking mga braso. Gising siya, mausisa. Ang kanyang kulay kayumanggi na mga mata ay sumisipsip ng lahat. Simple lang ang lapida ni Sarah, kulay abo na granite. Sarah, minamahal na asawa at ina, 1971-2020. Lumuhod ako, inayos si Rosa para makita niya. Sarah, mahina akong sabi, kilalanin mo ang iyong apo. Si Rosa, ipinangalan sa aking ina, Josefina Rosa. Gumawa ng mahinang tunog si Rosa, ang kanyang maliit na kamay ay abot ang bato. Tinupad ko ang aking pangako. Patuloy ako. Pinrotektahan ko ang anak natin. Malaya na siya ngayon, gumagaling siya. At pinalalaki niya ang magandang batang ito para malaman ang kanyang halaga. Para hindi kailanman maramdaman na kulang siya. Bumangon ang simoy ng hangin, bumubulong sa mga pino sa likuran namin. Nakaligtas si Sofia sa impyerno. Sabi ko, 8 taon ang pagpapahirap, ngunit narito pa rin siya, lumalaban pa rin. Siya ay mas mabuting ina kaysa kay Elena, kaysa kay Felipe. Tinuturuan niya si Rosa na ang lakas ay hindi tungkol sa kapangyarihan, ito ay tungkol sa paglaban, tungkol sa pagtanggi na masira. Tiningnan ko si Rosa. Nakatingin siya sa akin ng seryoso ang mga mata. Ang mga mata ni Josefina. Tinawag nila ang dugong ito na marumi. Sabi ko, ang iyong dugo, ang dugo ng anak natin, ang dugo ni Rosa. Ngunit nagkamali sila, Sarah. Ang dugong ito ay nakaligtas sa pang-aalipin, nakaligtas sa segregasyon, nakaligtas sa galit at karahasan, at sa mga taong tulad ni Elena Santos na inakalang kaya nila itong burahin. Hinawakan ni Rosa ang aking daliri at mahigpit itong hinawakan. Ang dugong ito ay lumaban. Ang dugong ito ay nanalo. Hindi ito maruming dugo. Ito ang dugo ng kalayaan. Naisip ko kung nasaan na silang lahat ngayon. Si Elena, Buenos Aires, isang maliit na apartment na mag-isa, bangkarote, nabubuhay sa 25 milyong piso at ang kaalaman na nawala na ang lahat sa kanya. Si Felipe, studio apartment sa bayan, naglalasing hanggang sa mamatay. Tinanggal sa mana, diborsyado, walang trabaho. Ang apelidong Santos ay isang sumpa sa halip na pagpapala. Si Carlos, binibisita si Rosa tuwing linggo, nagdadala ng mga laruan, humihingi ng pahintulot, sinusubukang manalo sa titulong lolo. Si Samuel, 3 kilometro sa kalsada. Tito Samuel, ang taong nagturo sa lolo sa tuhod ni Rosa kung paano mabuhay. Ngayon ay nagtuturo sa isa pang henerasyon. Si Sofia, nakangiti muli. Nagtatrabaho remotely bilang financial analyst. Isang mabuting ina, isang nakaligtas. At ako, Papa, ang pinakamahusay na ako. Kung may sino mang susubukan na sabihin sa iyo na kulang ka, bulong ko kay Rosa. Dahil sa iyong balat, iyong dugo, iyong pamilya, ikaw ang magpapasya sa iyong halaga, hindi sila.
Ang dugong ito ay nakaligtas sa lahat ng ibinato sa kanya. Hindi ka marumi, ikaw ay malaya. Humikab si Rosa. Ang kanyang maliit na kamao ay bumitaw sa aking daliri. Hinalikan ko ang tuktok ng kanyang ulo. Tumayo ako. Halika, anak, uwi na tayo. Naglakad ako pabalik sa sementeryo. Natutulog si Rosa sa aking dibdib. Mainit ang araw sa aking mga balikat. Ang hinaharap ay nakalatag sa harap namin. Maliwanag at bukas at puno ng posibilidad. Sinubukan nila kaming sirain. Sinubukan nila kaming burahin. Sinubukan nila kaming kumbinsihin na kami ay nadungisan, na kami ay walang halaga. Marumi, ngunit narito pa rin kami. At palagi, ito ang dugo ng kalayaan at ito ay patuloy na dadaloy magpakailanman. Sa pagtingin ko ngayon, hawak si Rosa sa aking mga bisig. Napagtanto ko na dinadaanan tayo ng Diyos sa apoy, hindi para sirain tayo, kundi para dalisayin tayo. Ibinabahagi ko ang mga kwentong ito ni Lolo dahil may isang tao sa labas na kailangan itong marinig. Huwag kang maging tulad ko, tahimik kapag kailangan ka ng iyong pamilya. Huwag maghintay hanggang sa dumating ang krisis para ipaglaban ang mga taong mahal mo. Halos mawala ko si Sofia dahil hindi ko nakita ang mga senyales dati. Binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Hindi lahat ay nakakakuha niyan. Ito ang itinuro sa akin ng tunay na kwentong ito. Nagtatago ang kasamaan sa likod ng pagiging respetado. Mayaman, may posisyon, may charity gala si Elena. Ngunit nakikita ng Diyos ang nasa puso, hindi ang nasa ibabaw. Kapag ipinakita sa iyo ng isang tao kung sino talaga siya, paniwalaan mo siya sa unang pagkakataon. Ang aral, ang iyong dugo, anumang kulay, anuman ang pinagmulan, ay hindi kailanman marumi. Ito ay sagrado. Ginawa ka ng Diyos ng eksakto kung ano ka. Kapag lumaki si Rosa, ikukwento ko sa kanya ang mga kwentong ito ni Lolo. Ituturo ko sa kanya na ang paglaban ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamalakas na magagawa ng isang tao. Ang tunay na kwentong ito ay hindi lang sa akin. Ito ay pag-aari ng bawat tao na sinabihan na kulang sila, ng bawat nakaligtas na lumaban, ng bawat lolo na nagpoprotekta sa susunod na henerasyon. At kung ikaw ay dumadaan sa sarili mong impyerno ngayon, hindi ka kinalimutan ng Diyos. Labanan mo, tumakbo ka kung kailangan. Protektahan mo ang mahalaga. Huwag kang tumahimik tulad ng ginawa ko ng masyadong matagal. Ito ang aking tunay na kwento. Ito ang mga kwento ni Lolo. At sa biyaya ng Diyos, lalaki si Rosa na alam na palagi siyang karapat-dapat. Palaging minamahal, palaging malaya. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, paki-share, magkomento sa ibaba kung saan ka nagmula. Tingnan natin kung gaano kalayo ang mararating ng mga kwentong ito ni Lolo. Mag-subscribe sa Carlos Truth para sa mas marami pang totoo at raw na kwento tungkol sa kaligtasan ng pamilya at pananampalataya. Mahalaga rin ang iyong kwento.